Na-try nyo na bang na-burnout? Like, kahit nagpapahinga ka na, pagod ka pa rin. And then, even though kahit mahal mo naman yung trabaho mo, pagkagising mo ng umaga, parang ayaw mo nang pumasok. Gusto mong mag-MC. Ay, mga ganong bagay. Ang tawag pala nun, burnout. No? Sa tagal kong nag-work dito sa Singapore, first time ko naramdaman, I think, nung 2016, 2025, yeah, 2016, layo nun 2025, nag-work ako sa aerospace company. Almost, magpo 4 years na rin ako doon. No, going 4 years. And then, may isang araw na parang pagkagising ko ng morning, kasi ang pasok ko 7:30, biglang nag-pop yung head ko na, ano ba to? Ano ba tong ginagawa ko? Tama ba to? Parang ganun. Parang ganun yung iniisip ko. Should I continue this life? Or, I don't know. So, hinahanap ko yung why ko. Bakit ako nagtatrabaho? Pero hindi siya pumapasok sa system ko na, no, kailangan mo mag-MC. Pero that day, hindi ko nag-MC, pumasok pa rin ako. I did the routine sa work. And then, nag-consult ako sa isang friend ko, na-feel nyo na ba ito? Ang sabi nila, ganito dito sa Singapore, maraming burnout. So, sinearch ko siya sa Google at ayun na nga, dito sa Singapore, pinakamataas na workers dito is nabu-burnout. Dahil ang lakas nilang mag-overtime. Imagine wala silang pumapasok pa rin kami until Sunday. Wala talaga rest. Banat talaga, as in banat. So sabi sa akin ng friend ko, Toby, I think kailangan mong magpahinga muna. Maybe you take a leave. So napaisip ako, sige, mag-take nga ako ng leave. Sabi ko, kasi totally wala ako sa sarili eh. Hindi ko siya ma-explain. Ano, katamaran ba to? O normal lang ba to? Or sign of aging ba? So, nag-book ako ng air ticket. Punta ako sa ibang bansa. So, ang pinili kong bansa is sa Australia. Since hindi pa naman napapasok kasi yung visa ko doon. So, gamitin ko na 3 months bago mapasok. So, pumunta ako ng Australia for 1 week. Nag-register ako ng running event. So, nag-half marathon ako doon. Ang ganda ng Australia. At totally na-feel ko yung relaxation ng mga tao doon. Very friendly yung mga people na, you know, ituturo sa'yo kung saang magandang place. And na-culture shock din kasi pangalan to, nagsasara sila ng around 3 p.m. Sarado na lang yung mga establishment eh. Naghahanap nga ako ng mainom na kape or anything na, you know, makain man lang kasi ang hirap, puro na lang McDonald's ba? matikman lang naman yung mga locals food doon sa Australia. So as time goes by, talagang nag-enjoy ako. Punta ako sa Bondi Beach, nag-sightseeing doon. Pumunta ako sa nirecommend ng isang kaibigan ko na isang place na kainan na masarap na burger. Talagang in-enjoy ko. As in, totally in-enjoy ko. Until my last day, nababalik na ako sa Singapore.
Umupo ako sa isang ice cream shop sa Bondi Beach. And I'm really keep thinking, am I going back again with this kind of life? Yung pagbalik ko ng Singapore, balik ulit yung grind. Nagpagpunta ko sa Australia, na-sense ko yung purpose. Yung purpose as human being, yung freedom ba, na, wala na pala akong time sa sarili ko. Hindi ko na nakikita itong mga to sa sobrang busy. Tapos kumakain ako ng ice cream na nalulungkot ako. As in, totally nalulungkot. Naiiyak nga ako na I don't want to go back. Pero kailangan. Yung sinakripisyo mo yung sarili mo just to give mga kailangan nila sa Pilipinas. So, talagang nilamlam ko yung ice cream ko. Kung pwede pa lang sanang mag-order ng isa pa, kakainin ko at kakainin. Ang ganda ng Australia. I hope nung ko pa nakita yung Australia. Para doon na lang ako kasi yung life-work balance, ibang klase. So as I go back here in Singapore, bumalik ulit yung grind. And then, every day nafe-feel ko yung burnout. Hindi siya nawawala. So I kept thinking na every time I go to work, sinasabi ko sa sarili ko, what is your hardest why? Ano yung why mo, bakit mo ginagawa? Parang yun na lang ako humuhugot. Ano yung why? So the lesson there is, if you feel burnout, kailangan mo lang talagang restart sa sarili mo. You go for vacation. Yung burnout, hindi ibig sabihin na burnout ka, tamad ka na eh. Hindi eh. Kailangan mo lang talaga ng restart. You need to recalibrate yourself. Hanapin mo yung why mo. Yung parati ko sinasabi, yung why. Kasi yun talaga yung reason. Bakit ka nabubuhay? Bakit mo ginagawa to? Pero kailangan mo pa rin isipin yung sarili mo. And then, if ever naman sinong nanonood dito at naka-feel tong burnout, hope naka-learn ka ng lesson dito kasi sa mga OFW na katulad ko, especially here in Singapore, halos lahat kami dito nababurnout. Especially sa mga company very demanding sa work and then sa load ng trabaho. So minsan talagang minsan di ka na naman makatulog eh. Ayaw mo na. Talagang ayaw mo na. So salamat sa sa nanonood dito. And sana mag-like and subscribe kayo para magkaroon ulit ako ng panibagong episode para ma-continue ko tong YouTube video na to. And sana naka-learn kayo. So salamat. See you in the next episode.